Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel! So for today's video mga ka-farmers, ay share ko po sa inyo kung ano ba ang simpleng kailangan para makapagsimula ng babuyan mga ka-farmers. Marami-rami din kasi sa ating mga ka-farmers ang nagtatanong at nagsasabi na, ate, paano ba kami makapagsimula ng babuyan? So ngayon mga ka-farmers, i-share ko po sa inyo itong simpleng paraan kung paano tayo makapagsimula. Then base din ito sa experience namin mga ka-farmers dahil nung nagsisimula pa po kami sa pagbababuyan, wala din kaming malaking pera na ipanimula mga ka-farmers, and of course, hindi din kami umutang para makapagsimula kami ng babuyan. So watch this video until the end mga ka-farmers para meron po kayong matutunan. Bago po tayo magsimula mga ka-farmers, para sa ating mga ibang ka-farmers dyan na bago pa po sa ating channel, if hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe po at i-click lamang po ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Hello po sa aking mga subscribers and viewers. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. So ngayon mga ka-farmers ay masasagot na po natin ang katanungan ng karamihan kung paano ba daw po sila makakapagsimula ng babuyan mga ka-farmers. So hindi pala sapat na meron tayong pera kapag magsisimula nito mga ka-farmers, which I agree dahil nagsisimula po kami mga ka-farmers, wala po kaming malaking pera. At from 2016 hanggang ngayon mga ka-farmers, nag-operate pa rin kami, although slow lang po yung progress natin, pero at least meron po mga ka-farmers. Napakaganda po ng ideya mga ka-farmers na mag-alaga ng mga baboy at nakapagpapasaya din sa atin lalo na tayong may hilig sa baboy mga ka-farmers. Pero bago po tayo bumili ng baboy at mag-iisip na makaipon ng pera mga ka-farmers, meron po tayong iba't ibang i-consider. At ito po ang mga sumusunod. Ang una mga ka-farmers ay kung magsisimula po tayong mag-alaga ng baboy, dapat 2 baboy po ang ating bibilhin. Kapag marami agad ang inyong bibilhin mga ka-farmers or aalagaan, at wala pa po kayong experience sa pag-aalaga ng baboy, mas stress po kayo mga ka-farmers, mahirap po yan. So, mas mabuti po na magsisimula po tayo sa 2. Pero bakit po 2? Hindi pwedeng isa mga ka-farmers. Ang rason kasi natin, pag 2 yung ating baboy, meron siyang kasama mga ka-farmers. Na-try namin na yung isang baboy namin ang naiwan, hindi kasi siya naibenta agad. So, parang humina po yung kain niya mga ka-farmers. Unlike nung 2 pa po sila mga ka-farmers, nag-aagawan po sila. So, isa po yan sa rason natin na kung mag-aalaga ka ng baboy, dapat 2 po para meron siyang kasama. Mga social creatures kasi ang mga baboy mga ka-farmers, pero yun lang, kapag 2 ang inyong bibilhin, dapat doble din yung dami ng ating papakain, doble yung space, doble yung maintenance mga ka-farmers, lalo na po sa mga gamot, vitamins at purga. So yan lang po ang kaibahan mga ka-farmers, pero kung nagsisimula pa po kayo sa nasasabi ko kanina, huwag po kayong mag-alaga agad ng maraming baboy. Dapat 2 lang po muna, 3, ganyan po muna mga ka-farmers dahil wala pa po kayong masyadong experience at hindi nyo pa po talagang alam kung ano ba ang buhay kapag ikaw ay nag-aalaga ng baboy. So, sa stage na ito mga ka-farmers, dito po kayo mag-adjust at dito po kayo maka-learn na ganito pala yung pag-aalaga ng baboy. Hindi pala ganyan kasimple. Ang ikalawa ay kailangan nating magpagawa ng matibay na kulungan mga ka-farmers. Of course, kapag meron tayong plano na magbabuyan, iniisip talaga natin or pinaplano natin kung ano ba yung kulungan na gamitin natin. Pwede po na kawayan muna or pwede po na mag-concrete po tayo directly mga ka-farmers. Pero yun lang mga ka-farmers, magbase po tayo sa budget. Kapag wala pa po tayong malaking budget, pwede po na yung gagawin natin yung mga light materials lang, lalong-lalo na po yung kawayan mga ka-farmers. Din sa flooring, pwede din na isemento natin agad. Then, pwede din kapag meron tayong tamang pera or sapat na pera para i-concrete agad yung kulungan natin, pwede din mga ka-farmers.
Itong kulungan namin mga ka-farmers, concrete po ang wallings nito. Nagsisimula pa po kami 2016, so hanggang ngayon, okay pa siya mga ka-farmers, ginagamit pa po namin. Then, naglalagay na lang kami ng mga farwing dito mga ka-farmers. Ayan. Nakabili kami ng farwing mga ka-farmers dahil sa mga hindi po nakakaalam, meron po kaming mga 5 inahin pero nang pumasok po ang ASF, kaya ibinenta po namin yung lahat mga ka-farmers. Pero hindi po kami namatayan ng inahin. Ibinenta lang po talaga namin dahil meron kaming fatteners that time na nagkakasakit siya mga ka-farmers at suspetsya namin, sign siya or symptom siya na may ASF. So, kapag makapasok kasi ang sakit na ito mga ka-farmers, may tendency na uubusin talaga yung aming mga baboy. Kaya ibinenta po namin ang lahat ng fatteners, then yung lahat ng mga inahin, then nag-stop kami ng 1 month mga ka-farmers at ngayon nagsisimula na naman ako mga last October 1, nagsisimula ako ulit. Last August po kami nag-stop mga ka-farmers. Then nagsisimula po ako na mag-alaga ulit. Noong October 1, bumili po ako ng mga biik mga ka-farmers. Ang advantage lang mga ka-farmers kapag light materials lang po muna yung ginagamit natin, of course, maliit lang din yung gastos. Then, ang disadvantage lang po ay paulit-ulit po yung ating pag-repair, yung ating maintenance mga ka-farmers. Whereas, kapag concrete na agad, hindi na ganun kalaki yung maintenance natin mga ka-farmers dahil yung sa wallings natin, okay siya, hindi talaga madaling masisira. So, makasave po tayo sa labor at sa materials mga ka-farmers if concrete agad yung gagawin natin. Ang ikatlo mga ka-farmers ay dapat po isaisip natin na bigyan ng lugar na pwedeng matulugan ng ating mga baboy. So, kadalasan applicable po ito sa mga nag-free range hog raising mga ka-farmers para hindi po mabasa at mainitan yung kanilang mga baboy. Marami din kasi tayong mga ka-farmers na nag-free range lang mga ka-farmers dahil parang mas less gastos kasi kapag free range pero yun lang dapat meron kang malaking space. Pero kailangan mo ding lagyan ng pwedeng matulugan yung inyong mga baboy mga ka-farmers kapag naka-free range. Pero ito siya, applicable din siya para sa mga baboy natin na nasa kulungan. Which is masasabi ko po mga ka-farmers na applicable po talaga ito dahil base po sa experience namin, nag-iiwan po talaga kami ng space kung saan dry siya, hindi basa, hindi madaling mabasa, at hindi doon magdudumi at mag-iihi yung baboy mga ka-farmers para doon po sila matutulog, tulad po nito. So, ayan mga ka-farmers. Ayan, so dito makikita nyo, dry po talaga yung space dito at dito yung kalahati. Ayan, basa po yan mga ka-farmers dahil kadalasan dito po sila mag-ihi at magtatae mga ka-farmers. So, ayan, dito dry po talaga yan. So, importante po talaga mga ka-farmers na mag-iwan tayo ng lugar kung saan pwede silang makapagpahinga at makatulog. Dahil kawawa naman po mga ka-farmers kapag giginawin ang ating mga alaga. Ang ikaapat mga ka-farmers ay dapat meron kang sapat na kulungan dahil hindi pwedeng isama ang mga baboy na hindi magkasinlaki mga ka-farmers. This is very true mga ka-farmers. Kapag bumili ka ng biik na hindi magkapatid, for sure kasi kapag magkakapatid, magkakasinlaki lang po yan. So, pag hindi magkakapatid ang mga biik na nasa loob ng kulungan, may tendency po yan na palaging mag-aaway mga ka-farmers. That's why, kadalasan sa mga buyers, ang bibilhin nila magkapatid talaga ng mga biik para maiiwasan ang mag-aaway sa loob ng kulungan mga ka-farmers. At isa din sa rason mga ka-farmers, kapag hindi magkasinlaki ang mga baboy na nasa loob ng kulungan, palagi po nilang inaaway yung mga maliliit mga ka-farmers. Lalo na kapag kumakain. So, isa po yan sa rason na ayaw kumain ng baboy, mawalan siya ng gana, magkakasakit
maliliit mga ka-farmers dahil of course may posibilidad na masasaktan siya at masusugatan. So kawawa po. So kailangan talaga na kung mag-aalaga tayo, i-separate po talaga natin yung mga maliliit sa mga malalaki mga ka-farmers. Isa sa technique na may share ko sa ganito mga ka-farmers, kapag meron kayong mga baboy na palaging mag-aaway sa loob ng kulungan, pwede po kayong magsabit ng pulang tela sa gitna ng inyong kulungan mga ka-farmers para yun po ang palaging mapaglaruan nila. Pero yan po mga ka-farmers, hindi po siya 100% reliable dahil meron ding mga baboy na kahit nilagyan na natin ng ganyan na mapaglaruan nila, inaaway pa rin nila ang kanilang mga kasama. Depende po talaga sa baboy mga ka-farmers, but this technique would also help you mga ka-farmers. At ang ikalima mga ka-farmers ay dapat meron po tayong maraming pagkain. So when we say pagkain sa baboy mga ka-farmers, ang maiisip agad natin ay yung mga commercial feeds na grabe na po kamahal ngayon mga ka-farmers. Pero sa totoo lang mga ka-farmers, pwede po tayong magbigay ng iba't ibang pagkain sa ating mga baboy. Pwede din yung mga leftover foods mga ka-farmers. Pero yun lang, kapag mga leftover foods, yung mga tira-tira po, yun ang mga baboy na prone sa pagkakasakit, lalo na po yung mga ESF mga ka-farmers. Pero pwede din na yung commercial feeds natin, para hindi naman siya masyadong magastos, pwede nating haluan ng mga iba't ibang pwedeng makain sa baboy mga ka-farmers. Pero kung gusto mo ng magandang kita sa pagbababuyan mga ka-farmers, kailangan mo talagang mag-invest sa mga dekalidad na feeds. So, ganyan lamang po kasimple ang buhay magbababoy mga ka-farmers. Honestly, kami po mga ka-farmers, last 2016, wala po kaming malaking pera na pwedeng ipag-alaga sa mga baboy namin. Then, nagpagawa kami ng kulungan mga ka-farmers, then that time, nasa 60,000 po yung papagawa namin sa kulungan mga ka-farmers, kahit na ganito lang po ito kalaki. Kasama na po yung labor mga ka-farmers. So, nag-cost na po siya ng mga 60,000 dahil mahal po yung labor at syempre, mahal din yung mga materyales mga ka-farmers. So, pag-abot naman sa baboy mga ka-farmers, wala pa kaming pambili ng feed. So, ang ginagawa namin, yung sweldo namin, yan po ang iniipon namin mga ka-farmers para ipambili ng feeds. Nagsimula kami that time sa 2 baboy. Then kapag maliliit pa kasi ang mga baboy mga ka-farmers, yung mga biik pa, hindi pa siya masyadong magastos sa feed. So, makasave talaga kami hanggang sa may benta namin. Then yung pera na nakuha namin sa unang pagbebenta mga ka-farmers ay ginagamit din namin para ipambili ng another baboy at pambili na rin ng feeds mga ka-farmers hanggang sa medyo nakasave na po kami para ipambili palagi. Pero yun lang mga ka-farmers, this 2023 last August, halos naubos po lahat ng ating mga baboy dahil binenta po namin dahil po sa sakit na nag-uso ngayon mga ka-farmers. Pero ngayon, unti-unti po akong bumabalik kaso wala pa akong inahin. So, yung technique ko, yung mga baboy na pinafatinin ko mga ka-farmers, kapag aabot na siya na pwede na pang lechon, ibebenta ko siya, i-dispose ko siya. Then, pag malapit ng ma-dispose na pang lechon yung aking mga baboy, magsisimula na rin akong bumili ng mga ibang biik mga ka-farmers. Sila na naman po yung next batch ko. So, ipapakita ko po sa inyo mga ka-farmers yung mga 3 biik ko na nabili ko naman ngayon dahil nabenta ko na po yung mga 5 lechonin ko po. So, ito na naman po yung panibagong biik na nabili ko mga ka-farmers. Pasensya po kayo dahil maliliit po sila at ang payat nila. Pero sila po yung pinili ko mga ka-farmers dahil sila po yung mas mura. Ngayon kasi, after sa parang pandemic sa mga baboy, mataas na po yung presyo ng baboy dito sa amin. Nasa 2,800 to 3,000 na po mga ka-farmers. Pero ito, nabili ko sila ng 2,200 bawat isa po sa kanila. Duroc Pietrain daw po yung breed nito mga ka-farmers. Pero yun lang, 2,200 po yung bawat isa sa kanila. Pero papatabain ko pa po. Hindi sila ganun kalakas kumain mga ka-farmers, kaya kapag madamihan po yung pagpapakain ko sa kanila, magbasa agad yung dumi nila.
So, yan po yung problema natin. Very delicate po ang mga biik na ito, mga ka-farmers. Pero I hope na aabot din sila sa ating goal na kung pwede na silang malitsyon, i-dispose ko sila, mga ka-farmers, at bibili ako ulit ng ibang mga biik. Natatakot pa kasi ako, mga ka-farmers, na bumili ng maraming biik dahil hindi pa masyadong clear dito ngayon sa Negros Oriental. Meron pang ibang mga lugar, mga ka-farmers, na yung mga baboy nila nagkakasakit pa po. Ngayon, pakaunti-kaunti lang po muna yung aalagaan ko para whatever will happen, mga ka-farmers, hindi po masyadong masakit. So, parang sugal po itong ginagawa natin ngayon. So, yun po ang share ko, mga ka-farmers. Sana po ay kayo, kahit na ganito lang po tayo, pwede rin kayong makapagsimula ng inyong maliit na babuyan. So, maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Thank you for watching. Happy farming! Bye-bye!